Isa sa mga pangalan na maingay ngayon sa mundo ng PBA or even Gilas Pilipinas ay ang rain or shine guard na si Adrian Nohum na ngayong conference nagpapakita ng kanyang malaking improvement sa kanyang point guard skills. Kasi ever since naman talaga si Adrian Nohum medyo may pagka-underrated siya for maybe a season or two, and then all of a sudden bigla siyang sumikat, bigla siyang naging paborito ng mga tao. Kasi naiintindihan ko yung laro ni Adrian Nohum, ano siya unpredictable. Pero all of a sudden, biglang may explosive moments, may highlights, yung mga drives, mga layups, even yung mga rebounds niya. Siya yung tipo ng player na kung ikaw yung PBA, ima-market mo talaga siya sa mga tao and sa pang audience kasi siya yung parang player na ka-idol-idol talaga siya. Pero before kasi ang weakness ni Adrian Nohum, yes, explosive siya, yes, highlight maker siya. And yung mga drives niya to the basket, very highlight worthy. Pero ang laging naging weakness niya noon, yung pagiging point guard. Turnover prone siya, minsan dumadrive siya sa kawalan. Yung shooting niya, very shaky. Parang palaging kailangan may katabi siyang point guard for him to be effective. Pero ngayong conference, nagbago lahat ng yon. Kasi pinanindigan ng rain or shine na parang ngayong conference, magpo-point guard talaga si Adrian Nohum. And ngayon, nakikita natin yung evolution sa game ni Adrian Nohum. And he's starting to look like a player na pwede mong asahan at isang reliable point guard for a PBA team na nagtatry mag-compete against the bigger teams that we know. So for Adrian Nohum, through his first 6 games ngayong conference, naglaro siya ng roughly 30 minutes per game, kung saan nag-average siya ng 17.7 points, 4 rebounds, and 7.2 assists per game. Yung points per game na yan, sa totoo lang, bago yung bad scoring night niya against Meralco kung saan halos isang quarter siyang naupo dahil sa recklessness ni Cliff Hodge, nasa around 20 points per game si Nohum kasi minomonitor ko talaga siya. Meron akong parang Excel sheet, parang every game ini-insert ko doon yung stats ni Adrian Nohum. May punto na 20 points per game talaga siya. Pero in terms of his percentages, yung shooting splits niya, hindi sobrang taas pero hindi sobrang baba. Field goal wise, this is good for a guard like him, 6 foot, almost 50%. Okay na yon, mataas na yon. And especially mahilig talaga siyang dumarive to the paint. Most of his shots nanggagaling talaga sa painted area. 50% or 49.4% is really good for a guard sa kanyang size. Pero yung 3-point shooting, 30%, yan sana pa yung part ng game niya na mas mag-improve pa sana kasi if yung 3-point shooting niya, at least maging parang Scottie Thompson level na around 33 to 35%, na hindi pa rin kilala as a, shooter, pero medyo na siya, reliable na siya dun sa department na yon. Siguro maybe sa prime ni Adrian Nohum, sana 'di ba umangat to into around 35%. That would be perfect. Pero going back to his stats, again, not bad. Still better than his previous conferences, lalo na sa assist department. Talagang ang red flag lang talaga sa game niya ay yung 3.2 turnovers na pwede kong i-ignore kasi yung assist niya nga tumaas. Makikita natin dito sa stats na to, nagsimula siya sa Philippine Cup with 2.7 assist or 2.8 assist, 2.8 turnovers. 1:1. That's bad. And then, nag-improve ng onte, 2.74 assist, bumaba ng 0.03, pero yung turnovers niya bumaba considerably to 1.8 only. Pero ngayong Governors Cup, grabe talaga yung jump. More minutes, more points, more rebounds, and more assists definitely. From 2.74 ng Commissioners, umangat siya from 7.2 assists per game. And yes, tumaas yung turnovers, pero again, mapapatawad ko yung 3.2 turnovers na yan kasi yung assist niya tumaas. So overall ratio sa assist to turnover ratio niya is higher this conference. And hindi naman pwedeng biglaan na parang may switch lang talaga na biglang po all of a sudden Chris Paul na si Adrian Nohum. Of course, low burn yan. Pero yung jump na halos 5 assists per game, grabe yun in my own opinion. So ngayon pag-usapan natin paano niya nakukuha yung mga assist na yan. Napansin ko na tumaas yung frequency na ginagamit si Adrian Nohum as the pick and roll ball handler. Dati, role to ni Andre Karakut, Felix Lemeti nung hindi siya injured, pero unfortunately wala si Lemeti, wala rin si Pringle. Worst contract I've seen as of late. Pero anyway, going back to Adrian Nohum, makikita natin dito mag-go under ang defense ng Ginebra. Si Stephen Holt nag-go under the screen, nag-roll dito yung screener, and si Norbert Torres, hindi siya sobrang nag-commit. Hindi siya nag-step up kay Adrian Nohum. Kasi to be fair, drive naman kasi talaga yung strength ni Adrian Nohum. So you'd contain the drive. Pero makikita natin dito, nag-pull up siya, pasok. So sa susunod na play, makikita natin another ball screen after ng parang give and go. Napansin ko na bagong ginagawa ng Rain or Shine, mas nagtatakbo na sila ng mga ganito na parang give and go, weave, para makapag-generate ng fake downhill motion
for Adrian Nocum para mapunta siya sa posisyon kung saan meron siyang momentum to drive or the idea man lang to drive para yung defenses mapag-isip. Makikita natin dito, nag-go over si Chris Newsome, si Hester, nagpakita pero bumalik din naman siya kay Aaron Fuller. So, libreng-libre dito si Adrian Nocum mag-isa sa kanyang drive. Kasi walang pumigil sa kanya sa huling linya ng depensa. And dito naman makikita natin, nag-go over ulit si Banchero, si Hester, nagpakita. At dahil nagpakita rito si Hester, nasa likod si Banchero, nagpakita si Hester, si Mocon, binabantayan ng isang shooter na si Luis Villegas. So ngayon, libre sa role si Aaron Fuller. And yun yung gusto ko kay Aaron Fuller. Kaya I think malaking factor din si Aaron Fuller sa growth ni Adrian Nocum this conference. Kasi dati ang kinukuha lagi ng Rain or Shine mga popper sa pick and roll or sa pick and pop. Ngayon kasi si Fuller, he sets very good screens. So, yung defense na iiwan sa either sa over or sa under. And then, pag-roll naman ni Aaron Fuller, yung sumasalong big man kay Nocum sa drive niya. Diba? Na-open ngayon si Fuller sa drive. Or si Nocum yung na-open sa drive. Makikita natin dito, perfect yung pocket pass ni Nocum and one. And dito naman, empty side. Makikita natin dito, defense ng Ginebra, nag-go under si Holt, si Troy Rosario, nag-pinch dito to stop the drive of Adrian Nocum. So, meron tatlong Ginebra players trying to stop the drive. So, ang ginawa ni Fuller dito, since walang angle for the pocket pass kasi nakaharang si Holt. So, ang ginawa niya, nag-pop siya, nakita ni Nocum yun, 3 points. And remember, kanina, di ba, yung defense dito ni Troy Rosario, nag-load up siya kay Nocum. Nag-help siya dito sa pinch, sa free throw line, extended, leaving Kaylan Chongson wide open. So, kung makikita natin dito sa next play, ayan, dito sa next play, another pick and roll kay Fuller, at kay Adrian Nocum, nag-help ulit, nag-load up dito si Troy Rosario, iniwan si Kaylan Chongson. Binigay ni Adrian Nocum dahil nag-pinch ulit si Troy Rosario. And dito naman, speaking of load up, merong dalawa na pupunta kay Nocum, 2 on the ball kasi nagpakita rito si Bates, nag-go over dito si Jansen Rios. So yung role ni Fuller, kailangan pigilan ng Meralco kasi napigilan nila si Nocum. 2 on the ball na. So magja-junk defense sila dito, kind of a zone, para mag-load up and magpadala ng tag sa role ni Fuller. So, ang nangyari dito, naiwan sa weak side corner si Kaylan Chongson. And usually, sa NBA, ganyan ang mga depensa kasi binibigay nila yung skip pass papunta dun sa weak side corner. Kasi by the time na dumating yung bola sa weak side corner, especially kapag malobo or maere, mabagal yung bola sa ere, hindi bullet pass, hindi pino yung pasa, may time for the defense to come back and recover, long close out, and then magre-rely sila sa athleticism. Pero dito kasi sa Pilipinas, karamihan ng defenses dito, pag nagaganyan sila, hindi sila athletic enough to recover sa weak side. Makikita natin dito, may saddle screen si Malonzo, and again, Tusdo to recover wide open. And yung pasa ni Nocum, wag nating i-ignore yung pasa ni Nocum. Tingnan natin yung skip pass ni Nocum papunta kay Kaylan Chongson. Ayun, medyo mababa, yes, pero yung pace ng bola, mabilis, on time, and hindi nakaabot si Quinto. And another factor sa pagtaas ng numbers and sa overall playmaking jump ni Adrian Nocum ay yung confidence niya sa mga pasa niya. Adrian Nocum, to begin with, is a very confident player. Alam naman natin yan, dumadrive sa 3 tao, tinatalo ng lahat, nagka-crash ng mga offensive rebounds, pero I think yung decision making or the lack thereof, in a good way, hindi yung walang decision making para mag-turnover. Yung kumbaga nakita niya, okay, pasa to, ibibigay ko. Yung mga ganun tipo na confidence brings out the best in him. Kasi yung confidence niya na yun, nagre-reflect sa kanyang playmaking. Hindi na siya nag-hesitate. Pag nakita niya may opportunity, sige, babato ko. Sometimes, magta-turnover siya. Makita natin dito, di ba, nag-hedge and recover Ginebra, medyo masikip yung pasa sa gitna kasi ang daming tao. Pwedeng mag-angat lang ng kamay si Holt dito, still na yan. Pero 'di ba, confident enough si Nocum na ibato 'yun, i-bullet pass papunta kay Aaron Fuller sa gitna. Kasi naturally, confident player siya. Ngayon nagre-reflect na siya sa playmaking ni Nocum without hesitation. Kaya nare-rewardan siya. Of course, yung 3 turnovers, doon din nanggagaling 'yon kasi minsan pinipilit niya yung pasa, pero 'yun yung learning curve. At least nakikita na natin na yung playmaking ni Nocum kind of there. And to be honest, kanina pinag-usapan natin yung pick and roll. Kumbaga, buong package na yun di ba? Nag-go under, tinirahan niya ng tres. Nag-go over, dumrive siya. 2 on the ball,
hinarangan yung drive niya, may pocket pass papunta sa roller. 'Di ba? Tapos sumunod naman, hinarangan yung drive niya, hinarangan yung passing lane, nag-pop si Fuller, binigay niya sa pop. And then sumunod naman, may pinch dito sa kabilang side, binigay niya sa shooter, 3 points. And then nag-load up naman yung defense, 2 on the ball sa kanya, nag-tag yung roll, in-escape pass niya papunta sa corner. So kumbaga, alam niya lahat ng reads. And it's a matter of being comfortable sa ganitong klaseng role. And slowly nakikita natin, unti-unti, nakukuha niya yon, and malay natin, di ba, ma-develop pa siya into more of a natural point guard rather than a two guard na point guard size, di ba? And Adrian Nocum definitely, di ba, is one of the better guards sa PBA ngayon. Internationally though, hindi natin alam kung Gilas Pilipinas na, hindi pa natin alam kasi hindi pa natin nakikita. Pero ngayon kasi, personally, kung magiging batayan ko ay availability and willingness to play, I definitely put Adrian Nocum sa mga players to consider. Kasi diba, why not? Bakit hindi? Though if talagang maghahanap ako ng flaws, kung talagang magpipilit ako maghanap ng negative, maybe it's the play style. Kasi he plays very similar to CJ Perez. Yes, he's younger than CJ Perez, mas bago, someone different, kakaiba. And if the goal is to win now, parang mas maglilin ako na ilagay na lang si CJ kasi parehas lang naman sila, pero CJ may experience na, better scorer, better shooter, better shot creator rather. Yung playmaking nila parehas questionable, pero unti-unti nang nauungusan ni Adrian Nocum si CJ Perez in terms of reads and decision making, pero yung hustle parehas din na okay. So kumbaga toss up na lang talaga yan kung sinong mas trip mo, kung ikaw masusunod. Pero I think we also have to consider yung mga future tournaments. So maybe it would be nice to add Nocum sa listahan para mag-grow siya with the team, kahit sa practices man lang, diba? Or yung short list, ganon. Or maybe sa other competitions like yung mga SEA Games, mga ASIAD, baka sa mga ganon pwede. Pero kung ang goal is to make the World Cup, I wouldn't consider Adrian Nocum, diba, agad. Hindi muna siguro. Hindi rin siguro si CJ Perez in terms of like competitions na kagaya ng sabi ko kanina, mga SEA Games or mga ASIAD. Baka mas uunahin ko si Nocum kasi 26 years old, marami pa na taon ang pwedeng laruin ni Nocum at matuto, ma-develop internationally.